Please call me Ken na lang. One of your avid listeners mula po sa podcast at dito na sa YouTube. Nais ko lamang pong ibahagi ang ilan sa mga spooky experiences ko at ito po ay may kaugnayan sa mga taong malapit ng mamatay. Ang iba naman sa inyong madidinig sa unang bahaging ito ay mga karanasan ko sa mga taong patay na talaga pero wala akong idea na patay na pala sila. Grade 3 ako noong 2007. May sakit yung tita ko which I used to call mommy since isa kasi siya sa nagpalaki sa akin. March of that year, na-diagnose siya at malala na daw yung sakit niyang cancer. Nasa tapat ng kwarto namin yung kwarto ni na mami and then katabi nung bed niya yung window. Jealousy yun tapos naka-open lang siya. May screen din naman kasi iyon sa labas. Sa labas ng bintana ay yung laundry area namin at nasa bandang likod ng bahay na iyon ay wala na rin po kasing tumatambay or pumupunta lalo kapag after 6 na ng gabi. Kung full moon, masisinagan ito ng kaunting liwanag. Pero talagang 90% kadiliman ang naroroon. Isang gabi habang natutulog na ang lahat ng mga kasama ko sa bahay, nagising ako at sa tansya ko'y madaling araw na iyon. Hinahayaan na lamang naming bukas ang pinto ng kwarto namin ni na kuya dahil just in case tatawag si mami or kung sakaling may kakailanganin siya ay makakalabas at madidinig namin agad. Pero nung nagising ako, nagtataka ako dahil ang tahimik lamang. Sinipat ko yung bed ni mami at nakita kong mahimbing ang tulog niya. Pero may nahagip ang aking mata sa gawing bintana niya. Nakakapa at parang nakahood pa nga. Hindi ko nga din po mawari si Red pero doon sa kanyang imahe na rumehistro, para siyang may dalang karit. Hindi ko makita yung mukha nito pero yung direksyon ng katawan niya ay nakatuon kay mami. Para bang pinagmamasdan niya si mami habang natutulog. Ang tagal kong tinitigan ang figurang iyon. May ilang saglit pa at unti-unti siyang nag-fade. Ewan pero hindi ako nakaramdam ng takot. Kaba? Oo. Hindi rin naman kasi ako sure kung bakit naroroon iyon, kung anong ginagawa at ano nga ba siya. That time kasi Sir Red ay hindi pa ako well versed kaugnay sa mga kamatayan. Few days after ng pagpapakita ng figurang iyon, sumakabilang buhay si mami. Doon ko na ikwento kina mama ang tungkol sa nakita kong figura at sinabi nila sa akin na marahil premonition daw ang nakita ko at ito ay may malaking kaugnayan sa pamamaalam ni mami. Nung burol nga ni mami, since close ko kasi siya at dahil doon din sa bahay ibinurol, madalas akong natutulog sa may carpet malapit sa kanyang kabaong. Since bata pa nga ako nung time na iyon, feel na feel kong matulog doon kahit ilang beses na akong pinagsasabihan na bawal daw ang ginagawa ko. Since bata nga, talagang makulit. Isang gabi sa kanyang lamay, may naramdaman ako na parang humahawak sa akin. Yun bang parang ginigising ako? Kapag nagigising naman ako, wala akong katabi. Sinabi ko rin ito kina mama
at sinasabi lamang niya na hala, baka si mami mo yan. Nagpapaalam lang. Year 2009, grade 5 na ako. Palagi ko pong nasasalubong itong isang matanda sa kanto namin na kung tawagin nga namin ay tatay. Since hindi nga din po namin alam ang kanyang pinakapangalan, yun na lamang po yung tanging na itatawag namin sa kanya. Walang palya, Sir Red, na sa kada daan ko sa tapat ng kanilang bahay, binabati niya ako habang nagkakape sa balkonahin nila. May isang umaga nang dumaan muli ako sa tapat ng kanilang bahay, nginitian niya ako sabay kaway. Nginitian ko na lamang din siya saka nagmadali na sapagkat malilate na ako sa school. Hanggang sa dumaan ng maghapon at hanggang sa uuwi na ako. Nagtaka na lamang ako dahil may lamay na sa bahay nila. Ang sabi ni mama, patay na daw si tatay. Kagabi nga daw ay inatake ito sa puso. Dahil sa kuryosidad, napatanong ako kung sinong tatay ang binabanggit ni mama. At sinagot ako ni mama, si tatay. Yung lagi bumabati sa atin kapag dumadaan tayo dun sa tapat nila. Pagkasabi noon ni mama ay otomatikong nagsitindigan ang mga balahibo ko kasabay ng panlalamig ng aking kamay. Hinawakan ko si mama. Tinitigan ko siya. Nakita niyang gulat na gulat ako kaya tinanong niya ako kung bakit. Inamin ko sa kanya na papaanong kagabi pa siya wala. Kaninang umaga nakita ko pa siya. Kumaway, binati ko at kitang-kita ko pa nga na nagkakape siya. Nag-smile na lamang si mama imbes na matakot at sinabi na baka katulad nga ni mami noon ay nagpapaalam lamang din ang naturang matanda. Nawiwili din kasi yun sa akin, ika nga ni mama. ...2011, the same kamatayan figure na nagpakita nung malapit nang mamatay si tita o si mami ang nagpakita ulit sa akin this year. Sa may dulo ng kama ni lolo, at first, akala ko ay ibang tao. Paano ba naman kasi, Sir Red, maraming dumadalaw kay lolo nung time na iyon. Kaso, ngayon ko na-realize na gabi nang makita ko ito. Doon ay bigla-bigla ko ring naalala na nakita ko na dati ang figurang iyon, which is very the same at eksaktong-eksakto talaga sa nakita ko noon. Kung dati, sa first time na makita ko siya, ay hindi ako nakaramdam ng takot at tulad ng nabanggit ko, kaba ang lumamon sa akin. Pero ngayon, nakaramdam ako ng hilakbot. Dito, nauunawaan ko kung sino ang binibisita niya. Malala na rin kasi ang sakit ni lolo noon at alam ko na ang pakay niya. Hindi nga ako nagkamali. Few days after ng muling pagpapakita sa akin ng figura ng kamatayan, sumakabilang buhay na rin si lolo. Nung burol week ni lolo, may naganap isang hapon. Maliwanag yung bahay dahil sabi nga nila bawal kang magpatay or mag-switch off ng ilaw lalo kung meron pang lamay. Si tita ay natutulog sa bed niya at sa ilalim nun ako natulog dahil hindi ako nakakatulog ng sobrang liwanag. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko, nagulat ako sa sigaw ni tita. Muntik pa nga akong mauntog sa bed niya dahil agad ay napabangon ako. Nung tinanong ko kung bakit,
Ang sabi niya ay may humawak daw sa paa niya at napakalamig nung kamay. Akala niya ay ako lamang daw yun at patuloy na nantitrip dahil yun nga yung ginagawa ko doon sa isang pinsan ko nung isang araw. Pero this time, tiyak na hindi ako yun dahil ang himbing din ng tulog ko. Hindi rin malamig ang mga kamay ko. Hindi ko na maalala kung anong taon na naganap ito basta't ikikwento ko na lamang si Red. May kapitbahay kami who is about 300 meters ang layo mula sa likod bahay namin. Sa lamay ito nung isa nilang kapatid nangyari. Yung kapatid nilang yun ay may pagkapilyo at kadalasan ay iniikot niya yung bahay kahit umuulan at ipinapasok yung isang daliri niya doon sa may buta sa pintuan sa may gawing likuran. Isang gabi nung lamay at saktong umuulan. Yung mga magkakapatid ay napagtripan yung ate nila na nakasandal sa may pintuan at pinagsusundot yung mga daliri nila mula doon sa butas. 3 sila nun. Kaso ang nakapagtataka daw, 4 yung sumundot at yung pagsundot nung ika-4 ay tumatakbo na yung 3 palapit sa hagdan sa may harapan ng bahay. Alam na nila kung sino agad yun. Maaaring nakikipaglaro lamang sa kanila dahil may pagka-close naman silang magkakapatid. Susulitin ko na ang pag-send ng aking compilation na ito, Sir Red. By this time, mixed itong kwentong ito. Pinaghalo na lamang ng personal kong karanasan nung ako ay high school habang yung ilan pang madidinig ninyo dito ay mga ikwento na lamang ng mga butihin naming teacher. Ako po ay nag-aral noon sa isang kilalang high school sa Davao del Norte at hindi ko na po ito babanggitin pa. Umpisahan natin sa isang araw nang minsan ay magtaka na lamang kami dahil nakaaamoy kami for how many times nang parang nagigisa. Akala namin ay sa kantin lamang nang gagaling yun dahil meron ngang nilulutong ulam talaga doon. Pero ang ipinagtataka talaga namin ng sadya, Sir Red, ay makailang beses na naming naaamoy yung parang may naggigisa kahit natitiyak naman namin o nakukumpirma na wala namang nagluluto sa kantin kung kaya't mas kinikilabutan kami dun. Hindi ko nga din po sigurado pero there was a time na pwedeng niluloko lamang kami ng aming mga kaklase or totoo pero may nakita daw silang balat ng sibuyas sa may kawayanan sa likod ng admin building. Malapit po yung room namin sa admin building. Hanggang sa doon na muling nabuhay ang nagpapasalin-salin na kwento na may mga nilalang nga daw na nakatira doon sa may kawayanan. Iniisip na lamang namin na hindi kaya't sila yung naggigisa at doon nang gagaling ang amoy na yun. Nangyari naman itong susunod na kwento nung ako ay second year high school. May role play po kami para sa aming literature at English subject. At dahil doon, talagang nagiging late at night ang aming pag-i-stay sa room para nang sa ganon ay makapag-practice ng husto. Pero kadalasan, hindi talaga practice ang nagaganap kundi bonding night na lang. Since nagiging bonding night iyon at sadyang likas na mga makukulit na mga estudyante na teenager, maiingay kami. Hiyawan ng hiyawan, tawanan dito at tawanan doon, and then minsan nantitrip pa kaming magtaguan. By the way, ito po pala ay personal kong experience. So bibigyan ko nga lang po kayo muli ng visualization at yung orientation ng room namin. So may mga chairs sa gawing harapan and then locker ang nasa likod namin.
Nakasandal yung shorter side sa dingding ng CR at yung CR ay nasa leftmost side pala ng room. And then yung likod ng locker ay quarters na ni ma'am. Basta't sa tansya ko ay parang may 2 meters by 1.5 meter na lamang yung espasyo na naroroon. So pagpasok mo ng quarters ni ma'am, syempre babatiin ka ng table niya, which is a very typical table ng isang teacher. Yun bang may mga drawer pero may malaking espasyo para ma-stretch naman nila ang kanilang mga paa. And then lastly, hindi po enclosed yung space ni ma'am. Ang dulong part nito, dingding ng CR. So ibig sabihin, one way ang entrance at ang exit dito. So nangyari ang hindi inaasahan ng gabing yun. Dalawa sa mga kaklase ko ang nagtatago. Actually ilang beses ko na nga po silang nalagpasan sa lugar kung saan sila nagtatago, which is yung nasa ilalim nga ng table ng advisor namin. Hindi ko naman po talaga sila nakita dahil hindi nga ako sumilip doon. So I just looked for them somewhere else hanggang napagod na lang ako at nag-decide na magbalik practice na at kinabisado ang aking mga linya. Hanggang sa napatigil kami sa pagpapractice dahil nadinig namin ang malalakas na sigaw na nanggagaling sa advisor's quarter. Ito yung mga kaklase ko. Dali-dali silang tumatakbo at humahangos patungo sa amin. Alam mo yung kabadong-kabado sila dahil namumutla at bukod pa doon ay pawis na pawis sila. Hindi pa nga namin tinatanong sa kanila kung ano ang nangyari pero agad ay kwento nila na nung oras na nagtatago daw sila sa table ng aming advisor ay may nakita silang dumaan. Ang buong akala nila ay ako daw yun. Nakita pa nga nung isang kaklase ko na kasama niyang nagtatago sa ilalim na sumilip pa nga daw ako. So ibig sabihin, ako daw yung nakita nila. Takang-taka talaga ako noon, Sir Red, dahil tulad ng sinabi ko nga kanina ay hinanap ko po sila sa gawing iyon pero hindi ako sumilip. Ang nakita na lamang daw nila after ay yung umalis na ako. May naglakad rin daw doon na nakaitim. Aabot hanggang floor yung dress, then naglakad lang going doon sa may wall ng CR. And then after a few minutes, bigla daw may nagpatunog ng bell na nasa table ni ma'am. Walang tao na malapit or kahit na sino. Wala ding nakadress na black sa amin. Hanggang sa na-realize nga nila Sir Red kung paanong bigla na lamang nawala out of nowhere yung nakaitim na iyon na binabanggit nila. Sabi ko nga kanina, one way lamang po ang entrance at ang exit. Walang kahit na anong malulusutan or mapupuntahan since CR wall na nga yung dulo ng quarters ni ma'am. Unless itong binabanggit nilang naka-black dress na ito ay tumagos sa dingding na iyon. Dahil doon ay napasigaw na sila at hingal na tumakbo papalabas ng classroom. Busy na rin ang lahat sa pagpapractice nung nagtatago sila and again, wala pong kahit na sinong nakaitim sa amin nun. Ito naman ay nangyari isang afternoon at ilang araw na lamang ay recognition day na. Yung section nga namin Sir Red ang siyang inatasan na gumawa ng mga imbitasyon at iba pang mga paperworks at documents para po sa nalalapit na event. So meron pong isang pagkakataon nang ako at yung classmate ko na lamang po ang gumagamit ng ICT lab. Natagalan po kami doon dahil nagtatalo pa kami sa kung paano yung tamang positioning o kaya yung layout ng event details. Pinagtatalunan din namin kung ano ang ilalagay sa front at sa back page. Hanggang sa bigla na lamang kaming napatigil,
It's just because nakarinig kami ng sound na nanggagaling sa kabilang ICT lab. Pinakinggan naming maigi at nakasisigurado kami na naghihilahan ng mga upuan at mabibigat na pagtipa ng keyboard ang aming nadidinig. Nagkatinginan na lamang kami ng classmate ko. Itago na lang pala natin siya sa pangalang Adi. Doon ay bigla naming naalala yung mga naririnig na rin po naming mga istorya tungkol sa ICT lab. Pero yung first hand na maranasan namin ito ay kakaiba talaga yung pakiramdam. Since baka mapagalitan kami kinabukasan dahil hindi namin nagawa yung ipinagagawa, imbes na matakot ay pinangibabawan lamang kami sa Red ng focus at yung sa ayaw talaga namin na mapagalitan o malintikan kinabukasan, kaya minadali na lamang namin ang ginagawa namin sa ICT lab. Hanggang sa na-realize namin na kami na lamang pala talaga sa entire building na iyon ang naiiwan sapagkat busy ang lahat ng mga estudyante at maging ang aming mga teacher sa pagpe-prepare sa recognition day. Ito naman, Sir Red, ay ibinahagi ng aming English teacher. Hindi ko na po idadrop yung name niya, basta't ma'am na lang ang itawag natin. Isang gabi daw nang pauwi pa lamang sila galing ng practice ng mga presentations, nauuna daw siya na maglakad. Ayaw din kasi daw niya na maghintay sa mga iba pang mga kasama niya. Hanggang sa bigla-bigla na lamang, naubusan siya ng pasensya. Nauna na daw siya and then suddenly, meron siyang nasalubong na isang estudyante na nakasuot ng khaki pants at white collar na uniform at hindi niya mawari kung saan nang galing yung estudyanteng yun. Basta't ang malinaw daw po niya na naaalala, tumatakbo ito patungo sa direksyon ng learning center namin at ito ay matatagpuan doon sa 2-story building. 7 PM na iyon at naka-switch off na lahat ng ilaw sa bahaging yun. Hanggang 5 PM lamang din kasi ang klase. So si ma'am, nagtaka. Sinundan pa rin niya yung estudyante hanggang sa bigla na lamang siyang tinawag ng guard at tinanong kung saan pa nga daw ba pupunta si ma'am. Sumagot naman si ma'am na, "Susundan ko sana yung bata, pumasok kasi doon sa building eh." At pinagsabihan naman siya ni guard ng, "Ma'am, huwag naman kayo manakot ng ganyan. Kaiikot ko lang po dyan, ma'am. Wala naman ako nakitang kahit na sino. Tsaka yung sinasabi nyo na tumatakbo po na bata na papasok dyan. Kayo na lang po yung nakikita ko ngayon, ma'am. Doon pa lang nga po sa paliko nakita na kita. Wala ka pong kasabayan o kahit sino man po na nauuna sa inyong tumakbo." Nanlamig daw si ma'am automatically nung time na yun. Hanggang sa bigla na lamang daw po niyang nadinig ang ingay ng iba ko pang kaklase kaya medyo nabalik siya sa sarili. Parang naibalik ang kanyang diwa. Medyo na-bother daw si ma'am sa nakita niyang estudyante kaya the next day tinanong niya yung isa sa mga guro tungkol doon at sinabi ng kausap niya na dati raw khaki pants yung uniform ng eskwelahan. Napahawak tuloy si ma'am sa dalawang braso niya. Yun bang kinilabutan talaga ng sobra-sobra. Hindi rin lingid sa kaalaman ng karamihan sa mga estudyante rito ang mga pagpapakita ng mga ganitong klaseng mga kaluluwa. Mga kaluluwang hindi matahimik magpasa hanggang ngayon. Given the fact na ang eskwelahan daw namin ay dating public cemetery. Meron din nga po mga instances na may mga batang nagpapakamatay
namatay at itinapon sa dating lupa na pinagtatayuan ng building naming yun. Naaalala ko rin ang kwento tungkol sa dalawang estudyante ng aming school na nagpaalam sa teacher nila para umihi. Pinayagan naman sila ng teacher kung kaya't nagtungo sila sa CR. Itong CR na ito ay may kalayuan mula doon sa aming classroom. Lalagpasan mo pa ang isang hagdan at talagang literal na nasa dulo. May 3 cubicles yung CR na iyon at doon sa mga cubicles ay may nakaharap na isang napakalaking salamin. So naunang natapos yung isa sa estudyanteng yun. Yung isa ay medyo napatagal pa dahil animoy sobrang pigil yata ang ginawa niya since sa pinakaunang subject at ngayon lamang niya inilabas ang lahat. So nung lumabas na yung ikalawang estudyante, nakita niyang closed pa yung isang cubicle kaya naghintay daw siya. Pinagsabihan na nga din daw niya yung kasama niya na ang tagal-tagal nito. So dahil doon, finix na lamang niya ang kanyang buhok. Hanggang sa tumagal ng tumagal at nagsasalita na naman sana yung isang estudyante nang biglang mag-open daw ng kusa yung pinto ng cubicle at nagulat siya dahil walang tao doon. Sisigaw na sana siya nang biglang may nakita siya sa tabi niya. Pareho silang nakatingin sa salamin. Sa sobrang hilakbot ay nagdasal daw siya at akala niya ay aalis na yung entity na nakaputi at may mahahabang buhok. Pulang-pula daw ang mata at titig na titig ito sa kanya. Yung sinasambit niyang panalangin ay yun din daw yung eksaktong winiwika nung entity na naroroon sa salamin. Para nga daw pong minamak nitong entity na ito yung Hail Mary na nire-recite nitong isang estudyante. Sa pagkakataong iyon, habang tumatagal at patuloy na nagdarasal ang estudyante, gayon din yung nilalang na nasa salamin na patuloy din sa paggaya at pagsabay sa kanya, nagiging mas nakakatakot daw ang tinig nito habang tumatagal. Pumikit lang daw yung estudyante at sumisigaw na lang siya sa isip at humihingi ng tulong sa Panginoon. Since hindi na nga din daw siya makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. At bigla na lamang may sumigaw galing sa labas at sinabing, "Bes, ang tagal mo naman. Ano ka ba? Nagring na yung bell oh." At dun na daw nakagalaw yung estudyante. Kapansin-pansin ng pamumutla niya. Sobrang lamig din ng nagbubutil daw niyang pawis. Buti na lang at nakalakad pa rin siya pabalik ng room. Yun nga lang, akay-akay na nga daw nung kaklase niya. Natatandaan ko rin, Sir Red, ang isa pang kwentong ito. Sa kalagitnaan ng isang seryosong diskusyon sa isa naming subject, nang bigla-bigla na lamang pong may napansin yung ilang estudyante na para daw pong may marka ng maliliit na footprints na galing sa may gitna ng blackboard at paakyat sa ceiling. Sigawan daw ang lahat nang makita ito sapagkat bakas na bakas talaga yung kulay itim na footprints na yon. Nagsilabasan daw lahat ng mga estudyante sa room and then the following day, nawala agad yung mga footprints na yon. Ito namang pinakahuli ay isisingit ko na lamang din, Sir Red, bago ko tuluyang malimutan. This story happened nung ako po ay elementary pa lamang sa isang Catholic school. I was a grade 5 student nung naranasan ko ito. This time of the year, maraming napapabalita na sinasapian
at pinagpapakitaan ng mga pugot na madre at pari sa CR. Yung mga sapi-sapi incident doon nangyayari sa rooms malapit sa CR. Malapit po pala yung room namin sa CR and I never really thought na may ma-experience rin pala akong ganito. Hindi ako naniniwala sa mga sanib. Kumbaga pag marinig ko rin yung mga kwento tungkol sa mga sapi-sapi noon, agad ay nakakapag-move on ako at hindi man lang nakakakitaan o nakakaramdam ng hilakbot. Pero sa ghosts, naniniwala naman ako. Isang hapon iyon nang nagsiuwian na yung mga classmates ko and since wala pa naman akong sundo, tumambay na muna ako sa room since naroroon pa rin naman yung teacher ko. I decided to sweep the floor at mag-arrange ng mga chairs para pampalipas oras din. Subali ang ginawa ko po noon ay nag-umpisa po ako sa gawing likuran ng classroom papunta sa front hanggang sa kalagitnaan nga ng ginagawa ko ay napansin ko na parang may nagwawalis pa rin sa kabilang aisle. Samantalang ang alam ko, ako lang naman ang nagwawalis nung time na yun. Hindi ako natakot pero ang ginawa ko talagang kakatuwa, Sir Red, ay nagpatuloy lamang hanggang sa matapos ko ang paglilinis. Hinayaan ko na lamang ang kung sinong nagpaparamdam o nagpapakita sa akin na animoy ginagaya ako dahil baka malamang nais lamang niya akong matulungan. Pero somehow kapag naiisip ko, lalong-lalo na ngayong naibahagi ko sa inyo at kinokompose ito, muli ko na namang naalala at naramdaman na ang creepy naman pala talaga nung nangyaring iyon. By the way, mag-share pa po ako ng ilan pang karanasan ko, lalong-lalo na nung ako ay nag-aaral na sa kolehiyo. Looking forward na mapakinggan ko po ito sa isang compilation ninyo and more stories to tell sa inyong lahat dito sa Hilakbot YouTube channel.